Pamain sa undas. Yun. Another video na naman tayo ngayon. Mag-discuss muna tayo ngayon ng nakakatakot. Kasi alam ko nung last time pa ata akong nag-content ng ganito is nung sa may white lady story pa. Panoorin nyo din yun. Nakakatawa yun. Promise. Lalagay ko yung link sa baba. So, yun na nga. Ang topic natin for today is about dun sa mga pamaiin natin sa undas. So, sa mga time na to, uso na naman yung mga takutan tsaka yung mga Halloween. Pero, alam nyo ba kung ano ang nakakatakot sa undas? Ano? Yung undas pat kang iwan. Hindi. Joke lang. Kung mga videos about dun sa ibang pamahiin like sa New Year at sa Holy Week. So, undas na, 'di ba? Nagparamdam na ba? Charot lang. Simulan na natin agad ito. Let's go. Pagpunta sa sementeryo. Ito ay lagi nating ginagawa kahit na nasa malayong lugar o probinsya pa tayo. Kasi dapat nating dinadalaw ang ating mahal sa buhay sa mga sementeryo. Ginagawa daw ito para gunitain ang magandang alaala ng ating mga kamag-anak na pumanaw na. Dahil kung hindi daw natin sila dadalawin ay sila daw mismo ang dadalaw sa atin. Pag-aalay ng bulaklak sa kanilang mga puntod. Pag ating dinadalaw ang ating mga kapamilya na pumanaw na sa sementeryo, lagi tayong nag-aalay ng mababango at magandang bulaklak sa kanilang mga puntod. Ang dahilan daw nito ay para laging mabango at maliwalas ang kanilang libingan. Pagtitirik ng kandila. Ito, panigurado, lagi natin tong ginagawa kahit sa sementeryo man o sa ating mga tahanan. Sinasabi na ang bilang ng kandila na tinitirik ay depende dun sa bilang ng kapamilya mo na mayapa na. Sa amin, madalas namin tinitirik yung mga kandila namin sa tapat ng pinto or sa may tapat ng gate namin. Ginagawa daw ito dahil ang ilaw ng kandila ay magsisilbing gabay sa mga kaluluwa sa kabilang buhay. Paghahanda ng pagkain para sa mga namayapa. Ang ginagawa namin dito ay sa may tabi ng kandila ay meron ding mga nakahandang pagkain para sa aming mga namayapa na kamag-anak. Madalas biko or ginata na may kasamang prutas at tinapay. Ginagawa daw ito para mapaalis ang masasamang kaluluwa at bigyan ng importansya ang magandang nagawa ng ating mga namayapang kapamilya. Nung bata pa ako, chinecheck ko talaga from time to time kung nababawasan yung mga pagkain Parang di naman nabawasan. Pagdarasal ng team kasama ang pamilya. Para sa akin, ito talaga yung highlight ng undas. Hindi yung handa or bulaklak, kundi ang samang-samang pagdarasal ng pamilya para gunitain ang namayapa nating mga kapamilya. Ginagawa ito para laging mapayapa at laging positibo ang mga kaluluwa ng ating mga kapamilya sa kabilang buhay. Yun na ba ang lahat? Ay wait, may pahabol. Di ko alam kung pamahiin din ito, pero isasama ko na rin. Panonood ng horror movies at pagkikwento ng mga nakakatakot na istorya. Tanda ako pa nun, ang madalas naming pinapanood nun yung Magandang Gabi Bayan, Gabi ng Lagim,
kakaba-kaba at iba pa. Pero sa ngayon, wala na. Netflix and chill na lang panigurado o kaya yung mga ibang animation dito sa YouTube eh. Doon naman sa mga nakakatakot na kwento, madalas naman doon mga kwentong barbero about dun sa mga haunted house, saka yung mga namatay or mga inabando ng mga gusali. Madalas naman yun mga kwentong kalokohan lang talaga. Isama na rin natin yung pagpunta sa simbahan dahil pag may mga misa, madalas nagpupunta rin talaga tayo sa simbahan eh. Kaya so far, yun lang naman yung mga naaalala ko. Comment nyo na lang sa baba kung may mga nakaligtaan ako at babasahin natin yan isa-isa. Pero tingin ko nga araw-araw ay undas eh. Kasi araw-araw ako na patay sa iyo.